Eto ho, alam nyo, ako ho'y naniniwala dito ho sa bagay na kinakailangan ho talaga ng malakas ho na koalisyon o coalition o samahan ho ng mga nasa dito ho sa Kongreso at Senado sa anumang mga bagay na pagbabagong gustong gawin itong kasalukuyang administrasyon ni Digong ay kinakailangan ho kasi na sila'y susuporta. Oh, hindi ho madali itong mga ipinangako ni Digong na changes here. Well, tingnan ho natin the next 6 months and the next 3 months. Kasi kung hindi ho susuporta at hindi ho ito'y sabihin na ho natin makikisama itong nasa dalawang kapulungan, mababa at maitaas at the upper and the lower house, sabihin na ho natin, mahihirapan ho eh. So, ano ho yung unang bagay na gusto ho natin makita? Pinangako ho ni President Digong. Doon na ho sa sinasabing restoration of capital punishment. Death penalty. Ang problema ho rito kay Digong, abay ibang klaseng death penalty ito eh. Bitay as in literal na bibitayin ka doon sa lubid. At ang gusto niya makita, naningisay yung mga kriminal. So kinakailangan ho rito ng matinding suporta ho ni Digong, kay Digong, nitong mga kongresista at senador, doon ho sa sinasabing the restoration of death penalty. Kaya lang kay Digong by hanging. So marami pa ho rito mga dapat nang gagawin ho ni Digong. Of course, a crime. Pagdating ho dyan sa krimen, parang nagbitaw ho ng salita ho si Digong, don't stand along the way. Kayo mga kongresista, let me just do my job. And this is exactly kung ano yung gustong makita ng mga tao. Yung mga drug lords na yan. Yung mga mamamatay tao na yan. Kaya sabi ho ni Digong, kinakailangan 50 per month. 50 kada buwan. Ang dapat mabitay, drug lords, scumbag, and lowlifes. Easy. Rapist. Nako. 50. 50 sa isang 10 buwan, 500. Sa isang taon, 600. Ito mga krimen. Yung bibitayin. Iba pa yung mga nanlaban sa kalsada. Hindi pa kasama yon. Yun ay mga casualty of war kasi nanlaban. Ngayon, ano bang ibig sabihin nito? Parang may sinyalis si Digong dun sa munti. Marami-rami kayo dyan. Kaya naman sa Minte, sabi nan sa Munte, sige, 50 million sa ulo ni Digong at saka sa ulo nitong si De La Rosa. Kasi magkano lang yan? Wala daw kumukuha eh. Akala siguro nitong mga nasa Munte, nagbibiro si Digong. Maaring mukhang keengkoy itong si De La Rosa pag nagsalita. Pero titingnan natin ang gawa niyan. Who remains to be seen. Kay Digong, iba. Sabi niya, huwag kayo makialam sa Kongreso. Don't stand along the way kapag ipinatupad ko yung aking mga programa. Kaya ako, ginagawa ko yan sa taong bayan. Kaya ako binoto. Kaya sending the signal sa mga kongresista. In order, para maisa katuparan ho yung mga pagbabagong kinakailangan, suporta ho talaga dito ng Kongreso at Senado. Sa mga, yun hong sabi nga ho natin doon sa gustong isagawa ni Digong. Kaya yung strong coalition, seriously, strong coalition ho ng mga nasa Kongreso at Senado na sila ho isusuporta legislative agenda. Medyo ambitious. Ito hong mga gagawin ni Digong, hindi ho ordinary ito. Capital punishment. Bitay ho yan. As in literal bibitayin ka. Hindi firing squad. Hindi yung sinasabing lethal injection or electric chair. As in bitay. As in bitay na mangingisay ka sa lubid.